Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to do repotting. Ire-repot natin yung mga nakatanim dito sa ating head pot kasi gusto kong linisan yung head pot and i-paint ulit sila ng white kasi napakadumi nilang tignan. Nakalagay kasi ito sa rain or shine area. So, sa mga head pot, I planted Haworthia like zebra plant, whirl, and also another ordinary kind of Haworthia. So, I have to cut yung Graptopetalum mendozae kasi hindi ko makuha ng buo yung Haworthia. So, for this head pot na nililinisan ko right now, hindi ko alam kung anong klaseng Haworthia, but I know it is an ordinary Haworthia kasi hindi naman siya variegated. So, let's try to move it out. So, ayan siya. So, hindi na pala root-bounded yung kanyang roots. So, yun, naghiwa-hiwalay na siya. So, let's put it in a clean tray first. Then, let's gather also the Graptopetalum mendozae and put it on the trays. Itatanim din natin yan para hindi sayang. So, ito yung itsura ng head pot. And then, let's pull out the zebra plant. Ito, ganito yung sinasabi kong naka-root bound. So, diba? Parang may pot na siya. So, ito pag ganito yung roots ng inyong Haworthia or succulents, healthy sila. And then, let's try to pull out yung pearl. It's Haworthia too. So, let's see. Wow! Look at the roots. Very big. So, very healthy siya. So, medyo na-sunburn siya. Mamaya makikita nyo up close pag pinat natin. So, ito yung itsura ng head pot. So, konti lang yung soil na nalalaman nito. And may butas din or may hole itong head pot na to. So, ang dumi-dumi na niya. So, let's remove all the soil. Kasi papalitan na natin siya ng soil kapag ginamit ulit natin. Pero I have to wash it first with soap and brush it siguro para ma-remove yung dirt. So, after washing it, we're going to dry it after a day maybe or depende kung hanggang kailan siya matuyo. And then, tsaka natin siya ipipaint ng white. And then, pag-isipan ko kung ano naman yung ipapat ko sa kanya. So, ito yung soil na nakuha natin. Hindi sila healthy. So, I have to throw it in the garden lang. So, may bisita tayo. Nakita niyo ba yung ating cat? Hindi namin yan cat. Cat ng kapitbahay namin yan. So, yan ang nakabasag dito sa isang head pot. O, diba? Ang saya. Pakita ko sa inyo yung ginawang basag nung pusa. Nahulog yung head pot. Ayan. Crack. I-repat na natin yung ating burro's tail and donkey's tail. So, ito yung ating pot na gagamitin. It's new. I bought it for 98 pesos sa Daiso Japan. It's quite pricey pero yung quality ng pot is maganda. It's a tall pot and makapal yung pagka-plastic niya. I think tatagal to ng 3 years, ganun. 3 or more years. And then, let's put yung soil mix ko na 50% loam soil and 50% pumice stone, but I will be using yung used already, and I will just put Osmocote fertilize or to add more nutrients to the soil mix. So, ito yung tinatawag nating donkey's tail. Medyo mahaba na parang banana yung kanyang leaves. Yung isa naman is yung burr's tail na medyo pabilog siya. So, yan yung difference between donkey's tail and burr's tail. So, yung donkey's tail is yung parang pahaba siya and then pabilog naman yung sa burr's tail. So, yun yung pagkakaiba nila. So, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko yun yung pagkakaiba nila at yun yung succulent ID nila. So, it's my first time to pot burr's tail and donkey's tail in a tall pot. And, ang hirap pala niyang ipat kasi nahuhulog siya. So, lagyan natin ng Osmocote. So, inulot ko ulit. Nilagyan ko ng Osmocote. Tapos, yan, itutusok natin. So, bear with me. So, samahan niyo ako. Kasi, so, it is my first time to pot burr's tail and donkey's tail in a tall pot. So, hindi ko alam kung maganda ba yung kalalabasan. So, yung mga pangit na burr's tail and donkey's tail, I'm going to remove the leaves na lang, i-propagate na lang natin. Kasi kung ilalagay ko siya sa pot, ang pangit niyang tignan. Donkey's tail is, hindi ko alam ba't hindi siya nakapababa. Alam mo yun, di ba dapat pag donkey's tail and burr's tail,
Usually pababa yung kanyang tubo. Ito parang pa-straight siya, hindi ko alam kung bakit. So siguro pag na well-rooted na siya dito sa pot, aayos din siya. So, I decided na puro donkey's tail muna ang ating ilagay dito sa isang pot. So hindi ko nga alam kung paano ko siya itatanim. So kinat ko na lang kasi mahuhulog siya eh. So wala naman akong wire na manipis sana para nakita ko kasi sa ibang vlogger is nilalagyan nila ng wire para hindi malaglag yung burro's tail or donkey's tail when they pot it. Kasi nga pag mabigat na yung pinaka-stem niya, nahuhulog talaga siya. So since wala ako, we have to cut the donkey's tail dun sa size lang na kayang i-hold ng ating pot or yung stem. So, ang ginagawa ko yung sa upper part na itutusok ko doon sa soil mix is tinatanggalan ko ng dahon para maibaon ko siya or maitusok ko mabuti doon sa soil mix. So, para hindi siya mahuhulog. Kailangan natin siya bawasan ng dahon. Pero we don't have to worry kasi yung mga dahon or leaves na tinanggal natin, it will not go to waste. So, ilalagay din natin dito mismo sa pot kung saan gagawin natin siyang leaf propagation. So, walang masasayang na leaves. So, I added soy mix kasi hindi pa naman puno yung pot. So, para din hindi mahulog yung mga donkey's tail na ipinat natin. So, as you can see in the video, hindi talaga maganda yung pagkakatanim ko. Pasensya na kayo. It's my first time to pot. Kasi dati, one stem lang to eh. Parang free lang ng seller sa akin last year or 2 years ago. So, yun, tinanim ko lang yung sa headpot. Bala ko sana pakapalin, hindi naman siya kumapal. Tapos nahulog pa nga dahil doon naglaro ang pusa ng kapitbahay. So, ayun, ang mahiwagang pusa ng ating kapitbahay. So, right now, I'm removing yung mga leaves dun sa natitira pang stem and then I put it on top of the pot. So, parang leaf propagation na lang siya. So, pasensya na talaga kayo. Ako mismo sa sarili ko, I'm honest na hindi siya magandang tignan. Pero I am hoping na after a month is mag-improve yung itsura niya kasi mas magiging lush siya, hopefully. Hindi ko rin alam or kabisado yung pagkaalaga ng burro's tail and donkey's tail kasi nga sabi ko sa inyo, isang stem lang yan before. Self-propagate lang din siya. So, let's go to the next spot. Here naman, it's a mix of burro's tail and donkey's tail ang itatanim natin kasi konti na lang yung natitirang burro's tail and donkey's tail. So, parang magkakombine na lang natin sila sa isang pot para lang mapuno natin at magmukhang lush itong isang tall black pot natin. So, ganun lang din yung gagawin ko. Re-remove ko lang yung mga leaves na malapit dun sa root part o dun sa stem para maibaon natin siya dito sa ating pot para hindi siya mahulog ba. Tapos yung mga leaves na tinanggal, ilalagay ulit natin sa top ng ating soil mix or sa top ng pot para mag-leaf propagate siya. So, napansin ko na ang burro's tail and donkey's tail is madali siyang ipropagate through leaves kaya lang matagal. Anyway, lahat naman ng succulent, pag leaf propagation talaga, it needs lots of patience. Matagal talaga. Kaya ako tinatanggal yung mga leaves dun sa may lower stem is kasi pag nilubog mo lang din naman siya dun sa soil mix, sayang lang din naman, 'di ba? So, para mas madali siya mag-produce ng roots, sinanggal ko na lang yung mga lower leaf. Then, I add soil mix to make the pot full. And let's put more yung mga natitira pang stems of burro's tail and donkey's tail
So, yung isang stem dito is may maliliit na baby. So, I'll put it in the middle part na lang ng pot para dun siya lumaki. And then at the back part, I will put yung mga leaves para hindi sila masayang. Kasi malay mo naman tumubo sila lahat o dilash na yung ating pot, 'di ba? So, ayan o, may leaf propagation, tapos mahaba na yung stem, ang galing. So, let's just be patient pagdating sa leaf propagation nitong ating burro's tail and donkey's tail. So, hopefully, maging last sila. Pero, ang alam ko kasi, mahilig sa water ang burro's tail and donkey's tail. So, let's see if well-rooted na sila. I will expose them to rain or shine area. So, ayan na. Tapos na. So, let's go to the third pot. We're going to pot this Haworthia. I think it's a twirl. I'm not sure kung ano yung exact ID niya. Pero, maganda tong sakalat na to and hindi siya maselat. Although, na-sunburn siya kasi nasa rain or shine area nga siya. Tingnan niyo naman yung roots niya. O, diba? Obvious na hindi siya maselan. Kahit nasa rain or shine siya, na-overwater na siya, buhay pa rin siya. So, let's put Osmocote kasi nga we use soil mix para lalo siyang lumaki. And then, let's add soil mix gradually as needed. And then, I will put top dressing para dito sa pot na to. So, sa burro's tail and donkey's tail, hindi na ako naglagay kasi diba, naglagay tayo ng mga leaf propagation. So, para mas madaling kumapit yung kanilang roots na mga leaf propagation sa soil mix is hindi ako naglagay ng top dressing. But for this pot of twirl Haworthia, I'm going to use black sand as top dressing para maganda siyang tingnan. And to protect also the soil mix na hindi maglaro ang mga house bird dito. Kasi pag nakita nila yung mga rice hull dyan, naku, mabubunot na naman itong ating itinanim na turtle. So, tinatanggal ko lang din yung pamis na naka-expose. So, para magandang tignan, it's all black yung pinaka-top dressing niya. So, itong twirl, napaka-brittle ng dulo niya. So, may naputol ako while I'm potting it. So, mamaya makikita. Pero maganda to, yung twirl na to. May variegated din ito. Kaya lang, syempre, alam nyo na, pricey when you say variegated. So, let's go to the fourth pot. It's a zebra plant. So, kilalang kilala na natin ito. Ito ay, kapamilya din ng Haworthia. So, let's add Osmocote to fertilize at para mas maging lush yung ating zebra plant. So, let's add soil mix. So, yung ina-add kong soil mix is still used, ha? Kasi nga, sayang naman yung 2 basins of used soil mix kung hindi natin siya gagamitin. Shake-shake lang natin yung pot para bumaba at masiksik yung ating soil mix. So, nagtataka siguro kayo kung bakit ang laki-laki or ang taas or bakit ako gumamit ng tall pot. Kasi parang feeling ko mas bagay siya dito and ito nga lang yung pot na available ko kasi newly bought ko nga ito. So, nagandahan ako sa kanya kasi mataas siya. Parang bagay siya sa mga Haworthia. Pero don't worry kasi hindi ko naman siya ilalagay sa rain or shine area. Ilalagay ko lang to mga Haworthia sa ating garage area. So, ako lang naman din na nagwa-water sa kanilang lahat, sa lahat ng mga succulent and cacti ko. So, I don't have to worry na ma-overwater siya. Pero yung burro's tail, I'm going to put it in a rain or shine area maybe after 2 weeks. Pero the Haworthia will stay inside the garage areas. So, we are now going to start potting yung ating ordinary Haworthia na hindi ko alam yung names. So,
I'll be putting top dressing para tusok na lang tayo ng tusok kasi mahirap na maglagay ng top dressing pagka nandun na yung hawartia or nakapat na sa ating soy mix. So malalagyan yung mga in-between ng leaves niya. So to prevent that and para mas mapabilis tayong matapos, I put top dressing before I put yung mga hawartia. So itong pot na to is pupunuin natin ng hawartia. Hopefully mapuno siya at magkasya itong ating hawartia. So, it would look like a bouquet of hawartia sa isang tall black pot. So we're finally done potting all of them. Let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.